Araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol sa isang OFW na nagngangalang Arnold, at ito ang kanyang kwento ayon sa kanyang paglalahad. Ako nga pala si Arnold, isang OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang surveyor na halos 15 taon na. Gusto ko lang po linawin na itong kwentong ito ay hango sa totoong buhay, at sadyang pinalitan ko lang ang mga pangalan para na rin sa mga kaligtasan. Ito ay tungkol sa mga karanasan ko dito sa Saudi Arabia sa iba't ibang babae. Ang pagkakaalam ng lahat na ang Saudi ay sobrang higpit pagdating sa mga bagay na pinagbabawal sa kanilang batas at kultura. Pero ang totoo, sa kabila ng higpit ng kanilang patakaran, ay mayroon pa rin mga paraan para magawa ang nais mong gawin. Oo, mahirap gawin ang mga makamundong gawain, lalo na kung ikaw ay ordinaryong manggagawa na nakatira lamang sa housing ng kumpanya, o ikaw ay naninilbihang bilang kasambahay. Pero pag ikaw naman ay nangungupahan sa labas at nasa family building ang nirerentahan mo, sigurado ako marami kang magagawang kababalaghan. Taong 2017 ay nag-implement ang Saudi government ng dependent fee na kailangang bayaran ang bawat membro ng pamilya ng 100 Saudi Riyals bawat isa. Sa makatuwid, ako ay may 3 membro ng pamilya, 2 asawa at 2 anak. Kaya nangangahulugan na 300 riyals kada buwan ang aking babayaran. Yan ay sa unang phase ng kanilang batas. At sa mga susunod na taon ay magdadagdag sila ng panibagong 100 riyals kada buwan hanggang umabot sa 400 riyals ang bawat membro ng pamilya. 2018, nagdesisyon ako na pauwi na lamang ang aking pamilya dahil wala naman akong naipon sa aking sahod. Bukod pa doon, ang pag-aaral ng mga bata na umaabot ng 800 riyals bawat bata sa kanilang pinapasukang paaralan. Taong 2018, umuwi ang aking pamilya, kaya ako na lang ang mag-isa ang naiwan dito sa Riyadh. Sa una mahirap, pero masasanay ka rin na mag-isa. At ang kinaganda naman ay magagawa mo ang gusto mo. Pwede ka gumising ng kahit alas 7 ng umaga. Dati, alas 4 ng umaga pa lang ay gising na ako para ay handa ang mga bata sa school. Napakalungkot nga pala talaga ng mag-isa. Office bahay lang lagi ang takbo ng buhay ko. Kaya sa unang buwan ay talagang maisip ko na lang na umuwi para makasama ang pamilya. Pero sa kabilang banda, iisipin mo rin kung paano kumita ng pera sa Pinas. Lalo't nasanay na akong mamuhay dito sa Saudi. Kaya tiis-tiis muna hanggat makaipon bago umuwi. Pakiramdam ko ang daming kulang pag mag-isa. Kaya naisipan ko maghanap ng makakausap sa social media. Tiningtingnan ko ang mga taga Riyadh at taga sa aming probinsya. Pero mukhang wala akong makakausap na medyo may kunting landi para maibsan ang kalungkutan. Nakita ko sa mutual friends ng hipag ko ang kanyang kapatid. Kaya agad akong nag-friend request. Maya-maya ay in-accept niya ang aking friend request. Kaya abot ang aking ngiti. Meron akong pag-tripan na kausapin. Siya nga pala si May, nakakabatang kapatid ng aking hipag. Asawa siya ng aking kapatid. Isa na siyang guro sa pampublikong paaralan sa Pinas. Ilang beses na rin kami nagkita ni May dahil madalas siya ay sinasama ng kuya ko sa probinsya tuwing umuwi sila. Naalala ko nung una kaming magkita ni May ay patpatin pa lang siya. Nakala mo ay maliit na bata, pero napakaamo ng mukha. Inaamin ko noon na may crush ako sa kanya. Pero sa panahon yon ay in love pa ako sa asawa ko. Kaya di ko binigyan ng pansin. So maraming kwentuhan
balitaan tungkol sa pamilya, love life, trabaho, etc. Nalaman ko na isa na pala siyang single mom dahil sumama sa ibang babae ang kanyang asawa at iniwan sa kanya ang 2 anak. Medyo nanghihinayang din ako dahil dami na rin pala niyang pinagdaanan dahil sa problemang pamilya at mga utang na iniwan sa kanya. Dami naming napagkwentuhan hanggang umabot ang kwentuhan sa pakikipagbakbakan na may halong biro kung paano niya nai-raos dahil walang nagdidilig sa kanya. Ako naman ay open sa kanya tungkol sa mga bagay tungkol sa pakikipagsalpukan, kaya mas lumapit pa ang loob ko sa kanya. Nagiging open na kami sa lahat. Minsan niyaya ko siya mag-video call kami at pumayag naman. Sa una ay tawanan lang hanggang nagdera ko sa kanya na kami ay magmilagro ng sabay dahil parehas naman kaming tigang. Sa una di ko siya napapayag dahil nahihiya daw siya at di talaga niya ginagawa, pero nung pinakita ko ang aking nakatagong ice cream ay napansin kong parang uminit na rin siya at pinakita niya rin ang kanyang mga kabundukan. Niloko ko pa nga na nag-screenshot ako sa naipakita niya, kaya medyo nainis siya. Kaya sinabi ko naman ang totoo na di ko talaga ginawa. Halos araw-araw, gabi-gabi na kami nang chat ng kung ano-ano. Minsan kahit nasa school siya ay nakabisi kami, napasekreto kahit nasa kalagitnaan siya ng pagtuturo. Pag-uwi rin niya ng bahay, video call din kami after niya magpatulog ng anak niya. Isang buwan na lang noon ay magbabakasyon na ako sa Pilipinas. Kinausap ko si May kung pwede niya akong sunduin sa airport at sabi naman, depende kung makapagpaalam siya at kung wala, pasok ang dating ko. Sabi niya, pag Sabado daw, dating ko, pwede niya akong sunduin. So ako naman, since di pa ako nakakabili ng ticket, kaya naghahanap ako ng flight na Sabado ang dating sa Pinas. Halos silain ko na ang araw para mapabilis ang pag-uwi ko. Marami ako naiisip na gagawin namin ni May. Ano kaya magiging reaksyon namin pag nakita kami na dati ay para lang kaming magkapatid o magturingan. Dahil nga sa ipag siya ng aking kuya, nagdadalawang isip din ako kung itutuloy ko ba na magkita kami ni May. Baka isipin, puro kalandian lang ang ginagawa ko. Excited na kaming pareho sa aming pagkikita na dati ay halos di kami magpansinan pag nakikita sa probinsya. Sa isip ko, meron din palang tinatagong kalandian si May na sa unang tingin mo at parang hindi makabasag ng pinggan. Sa bagay, lahat naman ng tao ay may tinatagong baho na sa sarili at sarili lang nila ang nakakaalam. Para naman sa akin ay okay din dahil panibagong putahe ito at madidiligan ko rin si May after ng matagal ng pagkakahiwalay sa kanyang asawa. Nag-usap kami kung ano ang mangyayari. Mananatiling sikreto naming dalawa dahil pag nagkataon at nalaman ng aming pamilya ay siguradong malaking iskandalo at kahihiyan ito para sa amin. Dumating ang araw na pinakahihintay ko, ang pag-uwi ng Pinas. Maghahalong saya at kaba ang nararamdaman ko dahil makikita ko ang Pinas at pamilya ko. At higit sa lahat, magkikita kami ni May na matagal ko na rin inasam. Habang ako ay nasa malayong lugar at lahat ng bagay na pinagdadaanan ko kahit pamilya ko ay hindi ko na pinasundo sa airport dahil nagdahilan ako na sasakay na lang ako ng bus pa uwi sa aming probinsya na siya namang sinang-ayunan ng aking asawa dahil ayaw din niya magbiyahe ng malayo. Hindi ko sinabi kung anong oras ang lapag ko sa NAIA, pero ang alam lang ang petsa ng uwi ko, kaya planchado na ang lahat. Sa Riyadh Airport pa lang talagang para nang tinutusok ang aking katawan. Di na ako mapakali na makauwi sa Pinas
Sinabi ko kay May ang oras ng dating ko at, at terminal kung saan ako lalapag para di kami mahirapan maghanapan. Ito na yata ang pinaka-exciting na uwi ko buhat ng nag-OFW ako. Eksaktong alas 11 ng umaga lumapag ang sinakyan kong eroplano. Gusto ko nang tumayo kahit umaandar pa. Pagkatunog ng seatbelt sound, hudyat na tumigil lang ang eroplano. Agaran akong tumayo para kunin ang hand carry bag ko sa overhead cabinet ng eroplano at nagmamadaling lumabas. Kailangan mobilis kang pumila sa immigration para madali kang makalabas. Pagkatapos ng immigration, diretso naman ako sa baggage counter na siyang pedyo. Magpapatagal dahil i-unload pa lahat nila ang mga bagahe na dadaan sa conveyor. Saka mo hahanapin ang bagahe mo. Pagkatapos ng baggage counter, ay diretso naman ako sa custom para sa checking ng aking dala. Pero ilang minuto lang after nila ma-x-ray ang bagahe, tapos na ang mahabang proseso. Kailangan ko na lang ng cash para may panggastos ako sa labas. Kaya dali-dali akong pumunta sa money exchange para makapagpalit ng dala kong Saudi Riyals. As usual, ito lagi ang aking routine tuwing umuwi ng Pinas. Pero ngayon mukhang maiiba dahil may naghihintay sa akin sa labas. Pagbaba ko sa arrival area, pumesto ako sa bandang dulo para mahirapan na may makakilala sa akin. Mahirap na baka biglang may tatapik na kamag-anak habang kasama ko si May. Sa bagay, wala pa naman kaming ginagawang sama. Halos isang minuto rin akong nakatayo pero wala pang May na dumarating. Iniisip ko mukhang di ako sisiputin dahil baka natatakot sa pagkikita namin na alam naman niyang mayroon talagang ibang mangyayari. Dahil sa Saudi pa lang, ako ay sinasabi ko na sa kanya kung ano ang gagawin namin. Di ako mapakali. Sinubukan kong sumagap ng free wifi para makapag-online ako at ma-message ko na siya. Hirap makakonect pero nakakonect pa rin ako. Kaya dali-dali ko siyang pinadalhan ng mensahe sa kanyang social media na messenger at tinanong kung nasa na siya at nasa arrival na ako. Maya-maya ay nagpadala na siya ng mensahe na nasa coastal road pa lang siya. Matraffic daw kaya medyo nalit siya ng konti at pahirapan daw mag-isip ng paraan kung paano siya aalis ng bahay. Wala akong ibang choice kundi magantay. Nakapag-antay nga ako ng ilang buwan. Ngayon pa kaya na oras na lang ang aking hinihintay. Pabaling-baling ako ng tingin. Makalipas ang kalahating oras, nasilayan ko si May. Ang ganda ng kanyang ngiti. Iba ang itsura niya sa personal at sa video call namin. Hanggang balikat ang kanyang buhok na medyo may pagkakulot. Iniisip ko na nakabawi na siya sa breakup nila ng kanyang asawa dahil maaliwalas na ang kanyang mukha. Nakasuot siya ng cream na blouse na tinemnawan ng black jeans na may konting punit sa tuhod at naka-sneakers. Sa unang tingin ay akala mo ay teenager pa lang si May. Sinalubong ko naman ng matamis ng ngiti. Gusto ko siya na i-kiss kahit sa pisngi man lang, pero naiilang ako at baka may makakita sa amin. For safety reason, kumuhay lang ako sa kanya. Naglakad kami konti ni May pabalik sa departure area para madali ang kumuha ng taxi. Dahil dito sa arrival ay halos walang taxi dahil for private car ang meron. Dumidistansya pa rin ako sa kanya na habang kami ay naglalakad, habang tulak-tulak ko ang aking bagahe. Naiilang ako sa sitwasyon. Pagkasakay namin dalawa sa taxi, nagpahatid kami sa Winston Hotel sa May Pasay, malapit sa 5-star terminal. Ito ang pinili kong hotel dahil para di ako mahirapan sumakay ng bus pauwi ng probinsya. Hindi siya magandahang hotel. Pwede na rin pagtiyagaan at convenient pag umuwi ako ng probinsya. Halos di kami nag-uusap ni May sa taxi.
Puro ngitian lang. Tinitingnan niya din ako mabuti, sabay ngiti. Nababasa ko sa kanyang mga mata ang excitement at kaba. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naramdaman ko na kinakabahan siya dahil malamig ang kanyang palad. Nang panggap kaming dalawa na mag-asawa habang binabaybay namin ang daan papunta sa hotel. Kinukumusta ko kunwari mga bata para isipin ng taxi driver na mag-asawa talaga kami. Marami pa akong tinatanong na halos di ko na maintindihan dahil sabik na ako kay May. Lumilipad ang aking imahinasyon kahit aabot kamay ko na siya. Makalipas ang ilang minuto, narating na namin ang hotel. Agad kami dinala ng rumboy sa bakanting kwarto. Pagpasok namin ng kwarto, medyo nagkakahiyaan pa kami namin. Hindi ko rin alam kung ano ang unang hakbang ko sa kanya. Tinanong ko siya kung gusto muna niyang kumain at sumagot naman siya na saka na lang daw dahil kumain muna siya sa bahay bago siya lumuwas ng Maynila. Ako naman sa sobrang pananlamig, di ako nakakaramdam ng gutom. Binaba ko ang mga dala kong gamit sa ako. Hinaray si May habang nakaupo. Tinanong ko siya kung kinakabahan ba siya at sobrang kaba daw niya, pero nai-excite siya. Sabi ko, ito na yung matagal nating pinag-uusapan nung nandun pa ako sa Saudi. Hinawakan ko kamay ni May at ramdam ko na para siyang nanginginig. Inilapit ko ang mukha niya. Inamoy-amoy ko siya at sobrang sarap ng pakiramdam na makaamoy ng babae pagkatapos ng matagal na panahon. Dinampian ko ang kanyang mga labi. Hindi gumagalaw si May. Nakadilat lang at tinitingnan ako habang nakadampi ang labi ko sa labi niya. Umatras ako ng bahagya. Humabol ang labi niya sa akin. Hinalikan ko siya ulit at sa pagkakataong ito, bumuka ng bahagya ang mga labi niya. Nanatili kami sa ganong posisyon. Di ko muna pinapagalaw ang aking mga labi at ladi. Tila ba, ninanamnam namin ang isa't isa. Hinawakan ko siya sa batok at habang magkadikit ang aming labi, ay tinulong ko naman ang higop ko sa labi ni May. Gumanti din siya ng halik. Ang bango ng hininga ni May. Nagbabaliw ako. Pinagagalaw ko ang aking ladi at gumanti din siya sa aking ginawa. Sa pagkakataong ito ay tila mga sawang naglingkisan ang aming mga ladi. Grabing higupan, painit ng painit. Halos di kami makahinga pareho. Sabik na sabik kami sa isa't isa. Niyakap ko si May ng ubot ng higpit habang sinisiil ko siya ng halik. Lumipat ako sa may bandang leeg. Ang bango talaga ni May. Gusto ko sanang bumaba pa sa kanyang mga kabundukan, pero bigla niya akong tinulak sa kama. Sabay sabing, ang bogli ko daw. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.